Magandang araw. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives kung saan pag-uusapan natin ang ilang mga istoryang hindi pangkaraniwang napapanood o napag-uusapan on a daily basis. Kung ang hilig mo ay ang mga ganitong klase ng kwento ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell upang maging updated ka sa lahat ng videos na i-upload sa channel na ito. Isang ama ang nakatanggap ng tawag sa kanyang telepono isang araw habang nasa trabaho. Siya ay pinagmamadaling umuwi ng kanilang bahay dahil umano ay may masamang nangyari. Dumating ito at nadatnang nakasarado ang pinto kaya't umikot siya upang dumaan sa likuran at doon na nga nito nakita ang nakahandusay na katawan ng kanyang panganay na anak na babae at bunsong anak na lalaki na pawang duguan at wala ng buhay. Tinawag nito ang isa pang anak na babae. Isang ampon sa pagkaakalang pati ito ay napahamak. Ngunit walang sumagot sa kanya hanggang sa lumabas ito mula sa banyo. Basa ang buhok at bagong ligo. Nilapitan niya ito at napansin na wala itong kahit na anong galos o sugat sa katawan. Nang tinanong niya kung ano ang nangyari, ikwinento ng ampon na pinasok ang kanilang tahanan ng tatlong magnanakaw at pinatay ang kanyang mga kapatid habang siya'y nakaligtas dahil nakapagtago ito sa ilalim ng kama. Nang mga sandaling iyon ay nagduda ang ama at hindi nga ito nagkamali. Dahil sa kabila ng maamo at magandang mukha ng kanyang ampon ay nagkukubli pala ang isang walang awang halimaw. Pag-usapan natin ang karumaldumal na pagpatay sa magkapatid na Magwad na gumulantang sa buong Pilipinas. Ang Magwad family ay isang larawan ng masaya, maayos at kumpletong pamilya na naninirahan sa bayan ng Cotabato sa Pilipinas. Si Ginoong Cruz Magwad at ang asawa nitong si Ginang Lovella Magwad ay pawang mga guro. Sila ay biniyayaan ng dalawang mabait at matatalinong anak, isang 18 taong gulang na babae na nagngangalang Crizal Gwen at isang 16 taong gulang na lalaki na si Crizal Luis. Lumaki sina Gwen at Luis na puno ng pagmamahal at pag-aaruga mula sa kanilang mga magulang. Noong 2021, nag-aaral ng medisina si Gwen habang ang kanyang nakababatang kapatid na si Luis ay nangangarap maging abogado balang araw. Bagamat hindi sila mayaman, namuhay ang pamilya Magwad ng masaya at komportable. Noong Hulyo 2021, isang bagong miyembro ang dumagdag sa pamilya Magwad nang amponin nila ang noon ay 17 taong gulang na si Janice Sebial. Si Janice ay isang ulila at may madilim na nakaraan. Walang masyadong detalye tungkol sa kanyang pinagmulan, ngunit malinaw na siya ay galing sa kahirapan. Noong Setyembre 26 taong 2013, natagpuan ng isang babae ang isang 8 taong gulang na batang naglalakad sa isang estasyon ng tren. Ang batang ito ay si Janice Sebial. Sinabi niyang wala siyang mga magulang at hindi maalala ang kahit na ano tungkol sa kanyang buhay bago ang sandaling iyon. Ang babaeng nakatagpo kay Janice ay nahabag at agad na nag-post ng mga larawan ng bata online. Hindi malinaw kung si Janice ay nawala o iniwan. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ng babae na ipakalat ang balita sa iba't ibang paraan, bigo ito at walang lumapit upang kunin ang bata. Sa huli, si Janice ay inilagay sa isang bahay ampunan. Habang lumilipas ang panahon, lumaki si Janice at nagsimulang magtrabaho bilang isang kasambahay at nagpalipat-lipat ito ng mga amo upang matustusan ang sariling pangangailangan. Samantala noong 2020, isang mag-asawa na may 2 maliliit na anak ang kumuha kay Janice bilang kanilang kasambahay. Ang mag-asawang ito ay may kaugnayan sa pamilya Magwad. Sa isang pagtitipon ng pamilya nakilala ni Janice si Gwen sa unang pagkakataon. Naging malapit agad ang dalawang dalaga. Madalas na nagpo-post sina Janice, Gwen at Luis ng mga dance video sa TikTok at habang tumatagal ay lalong naging malapit si Janice sa magkapatid. Dumating ang punto na nagtanong sina Gwen at Luis kay Janice kung bakit hindi siya nag-aaral kung hindi nagtatrabaho. Malungkot na ibinahagi ni Janice na bilang isang ulila, wala siyang pamilya at napipilitan siyang magtrabaho ng husto, araw at gabi upang mabuhay. Kailangan niyang magdaba, magluto, maglinis at deprived siya ng edukasyon. Walang malinaw na hinaharap si Janice at wala siyang ideya kung ano ang naghihintay sa kanya sa kanyang buhay. Niyakap ni Gwen si Janice ng mahigpit bilang pakikisimpatya sa kaibigan.
Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Gwen. Matapos niyang kausapin si Luis, hinikayat ng magkapatid ang kanilang mga magulang na ampunin ang kaibigang si Janice. Sa simula, nag-aalangan ang mag-asawang Magwad. Walang ekstrang kwarto sa kanilang bahay at ang kanilang maliit na sweldo bilang mga guro ay halos sapat lamang para sa kanilang sariling pamilya. Ngunit patuloy na nagpumilit sina Gwen at Luis. Iminungkahi ni Gwen na maghanap siya ng part-time na trabaho upang makatulong habang si Luis ay nag-volunteer na matulog sa sofa sa sala upang mabakante ang kanyang kwarto para kay Janice. Dahil sa pagpupursige, papayag din nila sa wakas ang kanilang mga magulang. Naniwala silang baka yun ang kalooban ng Diyos na mapunta si Janice sa kanilang poder at doon makahanap ng isang buong pamilya. Noong Hulyo 2021, opisyal na inampon ng mga Magwad si Janice. In-enroll nila ito sa paaralang kanilang pinagtuturuan at tuluyan ngang pinalitan ni Janice ang kanyang apelyido bilang Janice Magwad. Pagkatapos ampunin si Janice, nagkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari sa pamilya. Isang araw, humigit kumulang 10,000 piso na nakatago sa isang lumang kahon sa kwarto ng mag-asawang Magwad ang biglang nawala. Sinabi ni Janice na posibleng may magnanakaw na pumasok sa bintana at kumuha sa pera, ngunit nagduda naman ang buong pamilya sa posibilidad na ito. Hindi pa nila naranasan ang ganitong uri ng pagnanakaw noon. Lahat sila ay naguguluhan ngunit walang naghinala kay Janice hanggang sa natuklasan ni Gwen ang isang lihim na compartment na nakatahi sa backpack ni Janice na naglalaman ng eksaktong halaga ng nawawalang pera. Agad na umamin si Janice. Sinabing hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Marahil dahil sa trauma at takot sa kakulungan na naranasan niya mula pagkabata na nag-udyok sa kanya na magnakaw ng pera. Umiyak si Janice at taus-pusong humingi ng paumanhin. Bagamat nasaktan, naunawaan at naawa ang mga Magwad kay Janice. Hindi lamang pinagtanggol ni Gwen at Luis si Janice sa harap ng kanilang mga magulang, kundi sinabi din nila na tutulungan nila itong makalimutan ang trauma na kanyang dinanas noon. Ang pamilya ngayon ay may 5 miyembro na ay sama-samang dumadalo sa simbahan tuwing weekends. Tinuring nila si Janice bilang isa sa kanila. Binigyan ng mag-asawang Magwad ng parehong atensyon at pagmamahal ang dalaga upang matiyak na hindi niya maramdaman na siya ay naiiba o hindi kabilang sa mga ito. Nagbago ang takbo ng kapalaran ni Janice. Sa unang pagkakataon, naranasan niya kung ano ang pakiramdam ng walang takot na mawala ang kanyang trabaho o maglakad sa mga kalye. Binigyan siya ng pamilya Magwad ng edukasyon, tahanan, pamilya at kinabukasan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin pala ito naging sapat para kay Janice. Noong 10 araw ng Disyembre 2021, katulad ng karaniwan nilang ginagawa, naghanda ng almusal ang mag-asawa para sa kanilang mga anak bago pumasok sa trabaho. Si Cruz ay isang guro, habang si Lovella Magwad ay prinsipal ng paaralan. Nang umagang iyon sa kauna-unahang pagkakataon, tinawag ni Janice ang mag-asawang Magwad ng mom at dad, kung kaya't maituturing na espesyal ang araw na yon ng kanilang pamilya. Umalis ang mag-asawa sa bahay ng masaya, ngunit wala silang kamalay-malay na ang araw na nagsimula ng maganda ay magtatapos bilang pinakamadilim na araw ng kanilang buhay. 3:00 ng hapon, nagsimulang mag-post ng sunod-sunod na nakakabahalang status updates ang Facebook account ni Janice. Sinabi niyang may pumasok sa bahay at nagtatago siya sa ilalim ng kama, kwarto na dating kay Luis, ngunit ngayon ay kanya na. Nagmamakaawa si Janice na may tumawag ng pulis. Isang katrabaho ni Mr. Magwad ang nakakita ng mga update na ito at agad na ipinaalam sa kanya. Nagmamadali siyang umuwi habang puno ng kaba, ngunit hindi niya inaasahan ang nakakasindak na sitwasyong madadatnan niya. Dumating si Mr. Magwad sa kanilang bahay bandang 3:15 ng hapon sa gitna ng nakakakilabot na katahimikan. Sa paglapit sa pinto, nakita niya ang isang kumot na puno ng dugo at isang kutsilyong may dugo. Sa bigat ng loob, tinawag ni Cruz ang bawat isa sa kanyang mga anak, ngunit walang sumagot. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit ito'y nakalak. Pagkatapos ay pumunta siya sa likod ng bahay, patuloy na tinatawag ang kanyang mga anak. Sabi ni Cruz, pinilit kong buksan ang pinto. Tinawag ko si Bayboy, palayaw ni Louie, si Gwen at Janice, ngunit walang sumasagot. Pumunta si Cruz sa likuran at pumasok sa pintuan ng kusina.
Paglakad niya ng sala, natagpuan niya ang mga katawan ng kanyang mga anak na nakahandusay. Naliligo sa sariling dugo habang nakakalat sa sahig ang mga basag na salamin, martilyo at baseball bat. Ang katawan ni Gwen ay puno ng pasa at saksak, matigas na at nilalanggam. Samantala si Luis ay natagpuan na nakatali at may busal malapit sa pinto. Ang kanyang katawan ay puno rin ng dugo. Nagdadalamhating niyakap ni Cruz ang mga katawan ng kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, lumitaw si Janice, basa ng tubig, hindi ng dugo. Nagmadali si Cruz kay Janice upang tanungin kung nasaktan siya. Agad niyang napansin na wala ni isang galos si Janice. Ipinaliwanag ni Janice na siya ay naliligo kaya hindi niya narinig ang pagtawag ni Cruz. Sinabi rin niya na may 3 lalaki ang pumasok sa bahay at inatake silang 3. Nagtago siya sa kanyang kwarto, naglock ng pinto at nagtago sa ilalim ng kama. Pinaliwanag ni Janice na naligo siya pagkatapos umalis ng mga salarin para pakalmahin ang sarili. Tinawagan ni Cruz si Lovella upang ipaalam na wala na ang kanilang mga anak. Sumigaw si Lovella sa paghihinagpis. Bumigay ang kanyang mga binti sa panlulumo sa balitang natanggap. Sinisi ni Lovella ang sarili dahil wala siya sa bahay upang protektahan ang kanyang mga anak. Kung nandun siya, marahil ay buhay pa ang kanyang mga anak. Ayon sa autopsy, si Gwen ay nagtamo ng 21 saksak habang si Luis ay nagtamo ng 51. Sila ay kapwa sinakal at pinukpok gamit ang martilyo at baseball bat. Maliwanag na ang pumatay ay puno ng galit at puot sa 2 biktima. Sa bahay, walang ninakaw maliban sa mobile phone ni Gwen. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga pagpatay ay hindi dahil sa pagnanakaw kundi sa personal na dahilan. Sina Gwen at Luis ay inilibing noong Disyembre 20, 2021. Mahigit 1,000 tao ang dumalo upang magbigay ng kanilang pakikiramay. Samantala, sa patuloy na investigasyon ng pulisya, ang lahat ng mga sandatang ginamit sa pagpatay ay mga gamit sa bahay. Ang martilyo ay pag-aari ni Ginoong Cruz Magwad at nakatago sa lugar na alam lamang nina Janice at Gwen. Ang baseball bat ay pag-aari ni Luis at nakatago sa kanyang dating kwarto na ngayon ay kwarto na ni Janice. Ibig sabihin, ang sospek ay pumasok sa kwarto ni Janice upang kunin ang baseball bat, kung saan niya sinabing siya ay nagtatago. Bagamat ayaw nilang maghinala sa kanilang ampon, mas lalong nagiging hindi kahinahinala ang kanyang kwento kay Mr. at Mrs. Magwad. Bagamat ayaw nilang maghinala sa kanilang ampon, mas lalong hindi nagiging kahinahinala ang kanyang kwento kay Mr. at Mrs. Magwad. Bakit iiwan ng mga sospek si Janice na walang galos habang brutal na pinatay sina Gwen at Luis? Nang dumating si Cruz Magwad sa bahay bandang 3:15 ng hapon, 15 minuto lamang ang pagitan pagkatapos mag-post ni Janice ng kanyang paghingi ng tulong, matigas na ang mga katawan ni Gwen at Luis at nilalanggam na. Ayon sa autopsy results, sina Gwen at Luis ay pinatay bandang 2:00 ng hapon noong araw na iyon. Kaya bakit naghintay si Janice ng matagal bago humingi ng tulong? Bakit hindi ginamit ni Janice ang pagkakataong iyon upang direktang tumawag sa pulisya at paanong nagawa pa nitong maligo pagkatapos makakita ng ganoong karumaldumal na krimen? Bakit pinalitan ni Janice ang kanyang Facebook name ng JP mula sa dating Janice Magwad bago ito nag-post? Dagdag pa rito, sinabi ni Janice na naglock siya ng pinto at nagtago sa ilalim ng kama. Ngunit ang kwarto ay magulo at may mga mantsa ng dugo sa sahig. Kung nakalak na ang kwarto mula simula, paano nakapasok ang mga pumatay upang kunin ang baseball bat? Maliwanag na napakaraming butas sa kanyang kwento. Nagsagawa ng masusing pangangalap ng ebidensya ang mga investigador sa bahay at natagpuan ang ID card ng isang 17 taong gulang na binata na nagngangalang Canedo sa kwarto ni Janice. Hindi kilala ni Ginoo at Ginang Magwad si Canedo. Ngunit sabi ng isang saksi na si Canedo ay isang binata na nagtatrabaho sa kalapit na simbahan. Natagpuan din ng pulisya ang isang plastic bag sa isang ilog malapit sa bahay. Nawaring itinapon upang anurin ng tubig ngunit natagpo ang nakasabit sa sanga ng isang kahoy sa ilog. Sa loob ng plastic bag ay natagpuan ang mga damit ni Janice na puno ng dugo. Ngunit ang pinaka nakakagulat sa lahat ay natagpuan sa baseball bat na ginamit bilang murder weapon ang mga fingerprint ng ampon. Matapos ang ilang oras ng interogasyon, umamin si Janice. Inamin niyang plinano niya ang pagpatay kina Gwen at Luis.
ang mismong mga taong nagmakaawa sa kanilang mga magulang para ampunin siya. Hindi siya nag-iisa. Inamin ni Janice na si Canedo ang 17 taong gulang na nagtatrabaho sa simbahan na may pagtingin sa kanya ang tumulong upang isakatuparan ang brutal na plano. Namanipula ni Janice si Canedo upang tulungan siya. Sa mga mensahe ng kanilang pag-uusap sa Facebook, ipinakita na plinano nila ang pagpatay sa loob ng 10 araw. Sa mga mensaheng ito, ipinahayag ni Janice ang kanyang matinding galit kay Gwen at humingi ng tulong kay Canedo upang patayin siya. Sinabi ni Janice sa mga investigador na pinatay niya si Gwen dahil sa selos, dahil pakiramdam niya mas mahal ni na Ginoo at Ginang Magwad si Gwen kesa sa kanya, ngunit hindi niya pinaliwanag kung bakit niya pinatay si Luis. Marami ang naniniwala na nais ni Gwen na alisin lahat ng anak ng mga Magwad upang siya lamang ang maiwang tatanggap ng kanilang atensyon at pagmamahal. Bandang 2:00 ng hapon noong Oktubre 10, binuksan ni Janice ang pinto upang palihim na makapasok si Canedo sa bahay. Matapos umatake si Canedo, tumakbo palabas si Gwen, ngunit bumalik upang iligtas ang kanyang kapatid at si Janice na hindi alam na si Janice ang tunay na salarin. Inamin ni Janice na siya mismo ang pumatay kay Gwen. Habang sinasaksak, sumigaw si Gwen. Matapos patayin sina Gwen at Luis, naligo si Janice at Canedo. Nagpalit ng damit at inilagay ang kanilang mga dugo ang damit sa isang plastic bag upang itapon sa batis. Pagkatapos, gumawa si Janice ng begging plea for help sa pamamagitan ng pag-post ng mensahe sa Facebook. Inabot lamang ng 6 na araw para sa mga otoridad upang malutas ang kaso ng kanilang arestuhin si Canedo. Natagpuan din nila ang mobile phone ni Gwen. Agad na inaresto si Janice at sila ay ipinadala sa isang juvenile detention facility. Kilalang mahilig si Janice sa mga horror movies. Partikular na ang tungkol sa isang pamilya na nag-ampon ng isang batang naging serial killer. Marami ang naniniwala na maaaring nakuha ni Janice ang inspirasyon mula sa pelikulang ito. Sa huli, lumabas na hindi talaga ulila si Janice. Sa buong panahon ng kanyang pananatili sa pamilya Magwad, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang mga tunay na magulang. Si Janice ay anak ni Michelle Cebial at Juanito Cebial na matagal nang hiwalay. Mayroong ding 3 iba pang kapatid si Janice. Noong Disyembre 29, 2021, bumisita sina Michelle at isa sa kanyang mga anak kina Cruz at Lovella. Lumuhod si Michelle upang humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang anak at niyakap siya ng buong puso ng mag-asawang Magwad. Sinasabing hindi kasalanan ni Michelle ang nangyari. Hindi sila nagtanim ng galit sa kanya at hindi nila ito sinisi sa nangyari. Sa simula, nais ni Lovella na patawarin si Janice dahil sa kanyang malalim na pananampalataya. Nararamdaman niya na si Janice ay biktima ng kahirapan at kakulangan ng edukasyon at maaaring dumanas ng matinding trauma sa kanyang pagkabata. Gayunpaman, nagbago ang kanyang opinyon nang makita niya si Janice sa korte. Walang emosyon sa kabila ng mga karumal-dumal na krimen na kanyang ginawa. Hindi siya nagpakita ng pagsisisi at hindi man lang humingi ng tawad sa kanyang mga ginawa. Napakabigat at nakakatakot isipin na ang isang 16 na taong gulang na batang babae na inampon ng isang mapagmahal at mabait na pamilya ay kayang gumawa ng ganitong kalupitan. Tinuring siya ng pamilya Magwad na parang tunay na anak. Binigyan ng lahat ng pangangailangan, ngunit kapalit nito ay kinuha niya ang lahat mula sa kanila. Noong Mayo 2022, hinatulan si Janice ng 31 taon sa bilangguan, habang si Canedo ay nahatulan ng 29 na taon. Nagpasalamat ang mga Magwad sa suporta ng mga tao matapos ang pinakamadilim na yugto sa kanilang buhay. Noong Agosto 2022, nagbukas sila ng isang restauran bilang pag-alala kay Gwen at Luis. Ang menu ng restauran ay mga paboritong pagkain ng kanilang 2 anak. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, nanatili pa ring matatag ang mag-asawa sa paniniwalang ang kanilang mga pinakamamahal na mga anak ay napalaki nila ng maayos at tama kahit maaga silang kinuha sa kanilang piling. Mananatiling buhay ang kanilang alaala sa puso at isipan ng kanilang mga magulang at ng maraming taong nakakilala at nakakaalam sa kanilang masalimuot na kwento. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. At kung nais mong mas masuportahan ang aming channel sa paggawa ng ganitong klase ng content, you can do so by following the instructions on your screen. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito,
maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.